Kabanata 841. Birthday ng mga bata. Napatingin si Benjamin sa kanya. Inilagay ni Eresa ang mga numero, ngunit mali ang password. Sinubukan niyang muli sa kanilang kompletong petsa ng kapanganakan, kasama ang taon, ngunit hindi pa rin niya ma-unlock ang kanyang telepono. Mali pa rin. Kumunat ang noo niya. Naalala mo ba ang maling petsa? Kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono at inilagay ang password, at na-unlock ang kanyang telepono. Nagulat si Eresa. Isang araw ang pagitan. Ang petsa kung saan siya nagkiin ay isang araw bago ang nakiin niya kanina. Mukhang natarante si Benjamin. Bakit iba? Napakurap-kurap si Eresa na medyo naguguluhan. Maling date ba ang sinabi ni Dana sa iyo? Naisip ni Benjamin na posible rin iyon. Biglang tinampal ni Eresa ang mga hita niya nang may naalala siya. Naalala ko na ngayon. Nanganak ako sa hating gabi, kaya ipinanganak sina Gavin at Tim bago maghating gabi, at sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay ipinanganak pagkalipas ng hating gabi. Kahit natulala siya noon, nagawa niyang tingnan ang orasan at alalahanin ang oras. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin nang magtanong, magkaiba ang kaarawan ng mga bata. Napangiti siya. Oo, parang ganon. Bahagyang pumulupot ang manipis na labi ni Benjamin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanya at sinabing, dapat kang bumalik sa trabaho. Gagawin ko. Pagkatapos niyang mahanap ang larawan at isave ito sa kanyang telepono, itinakda niya ito bilang kanyang wallpaper. Samantala, itinakda niya ang grupong larawan ng mga bata bilang screensaver. Nang makita niya iyon ay ngumiti siya bilang tugon. "Iset up mo rin ito para sa akin," sabi niya, na nakayuko upang tingnan ang kanyang screensaver. Ngumisi siya at nag-browse sa photo album nito. Walang masyadong litrato sa phone niya. Ang tanging nasa telepono niya ay ilang larawan ng pamilya niya at ng mga bata at ilang larawan ni Gavin araw-araw na buhay. Bukod sa mga iyon, mayroon ding ilang litrato ni Gavin noong maliit pa siya. Walang isang taon ang lumipas, kaya kitang-kita ni Eresa ang paglaki ni Gavin. Natutuwa siyang tingnan ang mga larawan. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-browse sa mga larawan, sa wakas ay naitakda niya ang screensaver ni Benjamin. Biglang tumawag si Kingsley. Dali-dali niyang ibinigay ang telepono kay Benjamin. "Si Mr. Watts po." "Just reject it," sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa phone niya. Natutuwa sa kanyang reaksyon, sinabi ni Eresa, "Baka importante ito." Sinulyapan siya nito bilang tugon at sinagot ang tawag. Pagkatapos noon, lumabas siya ng ward para kausapin si Kingsley. Halos agad na naglakbay ang boses ni Kingsley mula sa kabilang linya. "Benjamin, kasal ka na." "Sobrang biglaan. Binabati kita." Sagot lang ni Benjamin, "Oo. May iba pa ba? Seryoso? Ganyan ba talaga ang reaksyon mo?" "Ito ay mahalaga. Hindi ako makapaniwala nung narinig ko yon kay Sean kanina." Hindi pa rin nakaka-recover si Kingsley sa pagkabigla. Nagtaas ng kilay si Benjamin. "Anong hindi ka panipaniwala dyan? Nakuha na natin ang marriage certificate natin." "Wow, tingnan mo, Benjamin. Ang bilis mo talaga. Bakit hindi mo ibinalita kagabi nung nasa pwesto mo kami? Sinusubukan mo bang ilihim ang iyong kasal?" Pang-aasar ni Kingsley. "Napagdesisyonan lang namin na gabi na. I'll hang up now kung wala nang iba," sagot ni Benjamin at malapit nang mag-hang up. "Halika, pare, ngayon ka lang nagpakasal. Hindi ba dapat magdaos ka ng piging at yayain kaming kumain? Ipapaalam ko sa lahat." Napaisip si Benjamin at pumayag. "Oo naman. Ipaubaya ko sa iyo na imbitahan sila. Kain tayo sa gabi. Hindi ako libre kapag tanghalian." "Okay," sagot agad ni Kingsley. "Walang problema. Nasa akin ang lahat ng oras sa mundo." Bigla siyang nagtanong, "Oh sige. Narinig ko si Midim. Naoperahan si Mary. Mas mabuti na ba ang pakiramdam niya?" Sagot ni Benjamin, wala pa rin siyang malay. "Busy ako, kaya ibababa ko na ang tawag." "Okay, bye." Tumawa si Kingsley, tila nasa mabuting kalooban. Bumalik si Benjamin sa ward habang hawak ang kanyang telepono at nakita niyang nag-aayos si Eresa ng lugar. "Halika, maupo ka sa akin." Sinulyapan siya nito. Malapit na akong matapos sa pag-aayos. Nilagay niya ang phone niya sa gilid at sinabing, "Here. Maaari mong tingnan ang mga larawan kung gusto mo mamaya. Itutuloy ko na ang trabaho ko ngayon." "Okay," sagot niya habang nakangiti. Dahil hindi pa nagigising si Mary, at walang magawa si Eresa, nagpa siya ang huli na mag-ayos ng kaunti. Kabanata 842.
Halos tanghali na nang magdala ng masustansyang sopas at tanghalian sina Erisa at Benjamin ng isang kasambahay mula sa Old Manor. Mr. at Mrs. Graham, hiniling sa akin ng matandang Mr. Graham na ipadala sa inyo ang mga ito. Dapat mong kainin ang mga ito habang sila ay mainit pa. Salamat. Kinuha ni Erisa ang pagkain sa kasambahay. Para ito kay Midim. Mary, sabi ng kasambahay at naglagay ng isa pang lalagyan ng sopas sa gilid. Nagpasalamat si Erisa sa kanya. Okay, salamat po. Millie, dapat bumalik ka na. Mrs. Graham, pinadala ako ni Old Mr. Graham dito para alagaan si Midim. Mary, ulat ni Millie. Ang kasambahay. May caregiver na tayo dito. Nagulat si Erisa. Hindi namin kailangan ng napakaraming tao na mag-aalaga kay Lola dahil ang ospital na ito ay pag-aari ni Benjamin, at ang mga doktor at nurse dito ay inaalagaan din ng mabuti si Lola. Magiging mas madali para sa iyo, at hindi mo kailangang mapagod kapag may isa pang tao na narito para tumulong, paliwanag ni Millie. Pinaupo ni Benjamin si Erisa at kumain ng tanghalian bago inutusan si Millie na maghintay sa labas ng ward. Umupo si Erisa at binuksan ang mga lunchbox. Wow! Mukhang masarap sila. Yumuko siya at hinigop ng malalim ang bango ng pagkain. Ang ganda talaga ni Old Mr. Graham. Bahagyang tumawa si Benjamin at pinaalalahanan siya. Tinatawag mo pa rin siyang Old Mr. Graham. Napaisip siya at napatingin sa kanya. Hehe, mahirap mamatay ang mga dating gawi. Kumuha siya ng meatball at pinakain sa kanya. Subukan mo ito. Kumagat siya at ngumiti sa sarap. Masarap. Kumain ng isa si Benjamin at naramdaman niyang katamtaman ang lasa nito. Bakit masarap sa iyo ang lahat? Hindi kasi ako picky eater. Sagot niya. Ang mga salita ay nakatakas kay Benjamin. Natawa si Erisa sa kanyang ekspresyon. Siguro nasanay ka na sa lasa, kaya hindi na masyadong masarap. Ako, on the contrary, sa tingin ko masarap kasi hindi naman ako masyadong kumakain. Nagtaas siya ng kilay. Iyan ang akma. Humajijek si Erisa. Salamat sa iyong papuri, Graham. Sinulyapan niya ang nagniningning na mukha nito na may magiliw na tingin sa mga mata nito. Tawagin mo akong darling. Nakatitig siya sa kanya ng may pagtataka, at ang kanyang mukha ay namula nang makita niya ang kanyang malaabis na mga mata. Kain na tayo. Ibinaba niya ang ulo niya at nagsimulang kumain muli. Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin nang makita ang pamumula nito. Pagkatapos, mariing kinurot niya ang kanyang tainga at sinabing, tawagin mo akong darling, mula ngayon. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Hindi ba ito medyo cheesy? Lumingon siya para tingnan siya. Kung ganoon, ano ang itatawag mo sa akin? Habang nakatingin siya sa kanya, ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay parang umiikot na whirlpool na maaaring humila ng isa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa na para bang isang kuneho ang lumulukso sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at sinabi sa mahinang boses, bakit ka ganyan makatingin sa akin? So anong plano mong itawag sa akin? Isang nakakaakit na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang ganda ng babaeng ito. Kumain ka nito, honey. With that, naglagay siya ng isang piraso ng steak sa plato niya. Masayang tumawa si Erisa. Salamat, darling. Ang kanyang matamis na boses ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Sabihin mo ulit, itinikom ni Erisa ang kanyang mga labi at mapang-akit na sinabi, hindi. Nagtaas ng kilay si Benjamin at marahas na hinawakan ang kanyang ilong. Napangiti si Edwin nang marinig ang usapan nila. Nagtanghalian ka ba, Mr. Graham at Mrs. Graham? Natakot ang babae. Edwin, kailan ka nakarating dito? Kanina pa ako nandito. I didn't want to interrupt you too, sabi niya sabay lagay ng pagkain na. Dala niya sa coffee table. Siya ay lubos na napahiya, at lalo siyang nadismaya nang makita kung gaano kalmado ang hitsura ni Benjamin. Napakawalandiya niya. Alam na ba niyang nandito si Edwin? Bumaling si Benjamin para matitigan si Erisa. Hindi ko alam na nandito rin si Edwin. Bilasan mo at kumain. Tugon ni Erisa sabay nguso. Tumawa si Edwin. Normal lang na darling, at Oni, ang tawagan ninyo sa isa't isa dahil kasal na kayo. Huwag kang mahiya, Mrs. Graham, naiintindihan ko. Awkward na tumawa si Erisa. Galing ba ito sa Old Manor? Tanong ni Edwin habang nakatingin sa kinakain ni na Benjamin at Erisa. Tama na. Paano mo nalaman? Nagtaka siya. Napangiti si Edwin. Kilalang kilala ko ang mga pagkain doon. Masasabi ko sa pamamagitan lamang ng pag-amoy. Tsaka nasa labas si Millie.
Siya ay mula sa Old Manor, tama ba? Pinaupo ni Erisa si Edwin. Kabanata 843. I enjoy mo ang iyong pagkain, Mrs. Graham. Don't mind me, sabi ni Edwin habang inilalagay sa coffee table ang dala niyang pagkain. Edwin, ang daming pagkain. Hindi natin matatapos ang lahat ng ito, sabi ni Erisa habang nakangiti. Dapat ko bang ibigay kay Mr. Bailey, kung gayon? Tanong ni Edwin habang nakatingin kay Benjamin. Matapos tumango si Benjamin sa kanya ay mabilis na kumuha ng pagkain si Edwin para kay Sean. Magpatuloy kayong dalawa sa pagkain. Alam ni Edwin na dapat niyang bigyan sila ng espasyo. Natigilan si Erisa sa bilis na lumabas ng kwarto ni Edwin. Anong tinatitigan mo sa kalawakan? Kumain ka na, paalala ni Benjamin sa malumanay na boses pagkatapos niyang tingnan ng tulalang si Erisa. Nang makabawi siya, umupo siya at nagpatuloy sa pagkain. Habang kumakain siya, mamulong siya, bakit nagmamadaling lumabas ng kwarto si Edwin? Napatingin si Benjamin sa kanya. Ayaw niya tayong istorbohin. Nakaramdam ng awkward si Erisa matapos siyang sumulyap sa kanya at makita ang nakangiti nitong mga mata. Pagkatapos, iniwas niya ang tingin sa kanya at dali-daling hinalukay. Ang kanilang unang pagkain na magkasama pagkatapos ng opisyal na kasal ay nasa isang ospital. Kahit nasa ospital, nakakataba pa rin ng loob. Naglalagay si Benjamin ng pagkain sa plato ni Erisa paminsan-minsan, at ganoon din ang ginawa niya. Si Benjamin, na inaakala noon ay hindi malinis ang pagkain na kinukuha ng iba, ay hindi ito pinansin nang maglagay si Erisa ng pagkain sa kanyang plato. Siya ay nasa isang mahusay na mood dahil kung gaano siya kasaya na nasiyahan sa pagkain. Halos mapuno ang mag-asawa nang mamadaling makarating si Kingsley sa ospital. Gayunpaman, marami pa ring pagkain ang natitira. Tumingin siya kina Benjamin at Erisa bago panunukso, ang daming pagkain. Ang lakas ng loob ninyong magtago sa ospital at magsaya sa gayong kapistahan. Bahagyang kumunat ang noo ni Benjamin habang nakatitig kay Kingsley. Bakit ka nandito? Napatingin si Kingsley kay Benjamin at tumawa. Nandito ako para bisitahin si Midim. Mary, napatingin si Benjamin kay Kingsley na walang dala. Pinaplano mong bisitahin si Lola na walang dala. Imbes na bisitahin si Mary, parang nandoon si Kingsley para makita sina Benjamin at Erisa. Tumawa ng malakas si Kingsley, inalis ang hindi pagsang-ayon na tingin ng kaibigan. Haha, nakalimutan ko, may dadalhin ako para sa kanya sa susunod. Napangiti si Erisa, si Millie mula sa Old Manor at si Edwin ang nagdala nito. Mr. Watts, makakain ka kung hindi ka pa nakakain. Ibig sabihin, kung hindi ka tatutol. Sa susunod na sandali, umupo siya, kumuha ng tinidor, at nagsimulang kumain. Hindi naman. Ang sarap talaga nito. Ito ba ay isang kapistahan ng pagbati ni Edwin at ng iba pa mula sa Old Manor? Ngumiti lang ng walang salita si Erisa. Bakit ba ang dami mo pang sinasabi kung may laman ang bibig mo ng pagkain? Focus ka sa pagkain, pwede. Natutulog pa si Lola. Nagbabala si Benjamin. Agad na tinakpan ni Kingsley ang kanyang bibig at kumain. Gayunpaman, patuloy siyang sumusulyap sa pagitan ni Mary at ng mag-asawa. Talagang match made in heaven sila. Ang gwapo ni Benjamin, at ang ganda ni Erisa. Ang galing nila. Teka, hindi iyon ang tamang salita para dito. Perfect couple sila. Anong pambihirang tanawin. Tunay ngang nakalulugod sa paningin ang pagkikita nilang dalawa. Walang kurap na nakatitig si Kingsley kina Benjamin at Erisa. Napansin ni Erisa ang titig niya at naisip niyang nakakatawa ito. Bakit mo kami tinatitigan ng ganyan? Tumawa si Kingsley at sumulyap kay Benjamin. Pinandilatan naman ni Benjamin si Kingsley. Bakit ba nakakainis ang lalaking ito? Kingsley, kung gusto mong kumain, kumain ka ng tahimik. Bakit ka tumitingin dito at doon? Babala niya sa mahinang boses. Nilunok ni Kingsley ang pagkain na kanyang ninunguya at sumagot, Boss, naisip ko lang na you and Erisa look perfect together. The two of you are such a gorgeous couple na hindi ko mapigilan ang sarili kong tumingin. Magsiselos ka rin ba dito? Kumain ka na lang. Ngumisi si Benjamin. Hindi naman siya nagalit. Sa kabaligtaran, natuwa siya. Okay. Tumango si Kingsley at tuluyang tumutok sa pagkain. Pagkatapos, ipinasa ni Benjamin kay Erisa ang isang mangkok ng sopas. Eto, inumin mo ito. Sinulyapan niya ito. Sobra na yan. Hindi ko ito matatapos. Inumin mo yan ng dahan-dahan. Sinaman niya ito ng makahulugang tingin. Halata naman na hindi niya tinatanggap ang sagot.
Natawa siya sabay kuha ng bowl at nagsimulang uminom. Sa sandaling iyon, nagising si Mary. Kabanata 844. Ibaba na sana ni Erisa ang kanyang mangkok ng sopas para tingnan si Mary, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Umupo ka, pupunta ako. Pumunta siya sa gilid ng kama at sinabi sa malumanay at mapagmalasakit na boses, Lola, okay ka lang ba? Medyo pagod lang, nakangiting sagot ni Mary pagkatapos niyang makita sila sa kanyang ward. Hindi na sumakit ang kanyang baywang pagkatapos ng operasyon. Lumapit sa kanya si Erisa at sinabing nakasandal siya, Lola, gusto mo bang kumain bago ka magpatuloy sa pagtulog? Nakangiting sagot ni Mary habang sinenyasan silang magpatuloy sa pagkain. Ayos lang, dapat kang magpatuloy sa pagkain. Magpapahinga muna ako saglit, kagigising pa lang niya kaya wala siyang ganang kumain. Tumango si Erisa at itinago ang kumot ni Mary. Samantala, pinindot ni Benjamin ang call button para magpatingin sa doktor kay Mary. Lumapit si Kingsley kay Mary at binati rin siya. Naantig ang matandang babae na naroon ang lahat para bisitahin siya. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Kumain ka na. Napangiti si Erisa. Busog na kami. Noong nasa operation room ka na, bumisita si old Mr. Graham at ang iba pa, at naghanda pa sila ng sopas para sa iyo pagka-uwi nila. Dapat uminom ka mamaya. Dumating din ang matandang Mr. Graham. Hindi alam ni Mary ang sasabihin. Talagang natouch siya dahil masyado silang mabait sa kanya. Oo, kasama niya si William. Pinagmasdan ni Erisa si Mary at naisip niyang mas maganda ang kutis ng huli kaysa dati. Sa oras na iyon, dumating si Sean kasama ang ilang iba pang mga espesyalista, at sinundan sila ni Edwin. Hinayla ni Benjamin si Erisa sa gilid para masuri ng mga doktor si Mary. Pagkaraan ng ilang oras, inihayag ni Sean, Dim. Napaka-stable ng kondisyon ni Mary. Mamaya na siya makakain pero huwag masyado. Kapag nagutom na naman siya, makakakain pa siya ng kaunti. Nakuha ko. Salamat. Sagot ni Erisa at nakangiting nagpasalamat sa mga doktor. Bahala ka, Mrs. Graham. Mangyaring magpahinga pa, Dim. Mary, sabi ng mga doktor bago tumalikod para umalis. Napatingin si Sean sa kanila. Babalik ako para ipagpatuloy ang pagkain ko. Hindi pa siya tapos kumain. Okay. Tumango si Benjamin. Sasama ako sa iyo. Agad na kumuha ng pagkain si Kingsley at hinabol si Sean. Nagtawanan ang lahat sa eksena. Inayos ni Erisa ang anggulo ng hospital bed, at tumulong din si Edwin. Edwin, bumalik ka na. Kaya ko itong sarili ko. Dahil nandoon si Erisa, kaya niya ang sarili niya. Okay. Inilapag ni Edwin ang isang maliit na mesa sa kama bago siya umikot para ayusin ang mga gamit sa lamesa sa coffee table. Kasabay nito, kinuha ni Benjamin ang lalagyan ng sopas at nagsali ng isang mangkok ng sopas para kay Mary bago ito inilagay sa maliit na mesa. Lola, kumain ka muna ng sopas. Tumango si Mary at tumingin sa kanila. Okay, sure. Magpatuloy kayong dalawa sa trabaho niyo. Okay na ako ngayon. Hindi mo na ako kailangang bantayan ngayon. Tsaka andito na rin yung caregiver kaya wag mo akong alalahanin. Hinay pa ni Erisa ang sabaw para lumamig bago pinakain si Mary. Hindi po, Lola. Nandito ako ngayon para makasama ka. Babalik ako sa trabaho kapag naka-recover ka pa. Ay, anong gagawin ko sa'yo? Sabi niya kay Erisa habang umiiling. Pagkatapos nito, mamaling siya kay Benjamin at nagpatuloy, Benjamin, dapat kang bumalik sa trabaho. Tumango si Benjamin. Okay, babalik ako sa opisina maya-maya. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin, Lola. Kumain ka ng sopas. Lumapit si Edwin sa kanila pagkatapos ayusin ang coffee table at sinabi kay Erisa, na nagpapakain kay Mary, Mrs. Graham, I'll do it. Dapat magpahinga ka. Hindi. Ako na mismo ang gagawa. Edwin, dapat kang bumalik at kumain ng iyong tanghalian. Giit ni Erisa habang nakangiti. Pagtanggi na tumulong siya. Hindi pa. Kumakain si Edwin. Edwin, bakit hindi ka sumabay sa akin kumain? Hindi ko rin kayang tapusin ang lahat ng ito ng mag-isa, medyo nahihiyang sabi ni Mary. Ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Nakina ako bago pumunta dito. Kakain na ako pagbalik ko. Ang tulong mula sa Old Manor ay espesyal na ginawa ang sopas na ito para sa iyo, kaya dapat kang uminom ng higit pa. Nakakatulong ito na pasiglahin ang iyong katawan. Kung hindi mo ito matatapos ng isang beses, maaari mo itong itago sa thermal container at inumin ito mamaya sa hapon o gabi. Masiglang sabi ni Edwin. Kabanata 845.
Tumango si Mary at sinabi kay Erisa, "Paki-thank you kay old Mr. Graham sa ngalan ko. Hindi niya kailangang gawin iyon. Huwag kang mag-alala, ipapasa ko ang pasasalamat mo sa kanya." Tiniyak ni Erisa kay Mary at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya ng sopas. "Edwin, paalalahanan mo ang kasambahay mula sa Old Manor na alagaan si Lolo. Ipaalam sa kanya kung ano ang dapat niyang pansinin," bilin ni Benjamin kay Edwin. Tumango si Edwin bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang walang laman na lunchbox at nagpaalam kina Mary at Erisa. Sa labas, ipinaabot niya ang utos ni Benjamin sa kasambahay bago bumalik sa Yaleview. Naghintay si Benjamin hanggang matapos si Mary sa pagkain at bumalik sa kanyang kama. Oras na noon para bumalik siya sa kanyang kumpanya. "Bumaba ka sa akin." Tinapunan siya ni Erisa ng nagtatakang tingin. Sa pag-aakalang may sasabihin ito sa kanya, dali-dali itong sinundan. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at dinala siya sa elevator. "May sasabihin ka ba sa akin?" Lumingon si Erisa at pinagmasdan ang gwapo nitong mukha. Umikot si Benjamin para tignan siya. Kumerba ang labi niya habang umuungol bilang pagsang-ayon. Nagpakita siya ng isang solemn na ekspresyon. Pagkapasok nila sa elevator, bago pa man tuluyang makasara ang mga pinto, sinandal siya ni Benjamin sa dingding at tinakpan ang kanyang mga labi sa isang nakakalamon na halik. Naging pingkang pisngi ni Erisa dahil sa kanyang superior skills. Binitawan lang siya ni Benjamin nang masusuffocate na siya. Dumating ang elevator sa unang palapag, at automatikong bumukas ang mga pinto. Tulala pa rin si Erisa nang ipinulupot ni Benjamin ang braso sa balikat niya at inakay siya palabas. Buti na lang at nasa private hospital sila na hindi siksikan sa tanghali. Kung hindi, may ibang nakahuli sa kanila sa isang nakakahiyang posisyon. Sa pasukan, sa wakas ay nakabawi siya at nagtanong, tungkol saan ito? Isang pahiwatig ng amusement ang bumungad sa mga mata ni Benjamin. Kinurot niya ang pisngi niya at sinabing, "Gusto kong paalisan mo ako." Natigilan si Erisa nang hindi masabi. "Pupunta ako sa trabaho ngayon. Tawagan mo ako kung may nangyari." Ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok bago tumungo sa kanyang sasakyan. "Okay." Pinagmasdan ni Erisa ang pagpasok niya sa sasakyan. Nakaramdam siya ng pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Sumibol ang pagnanasa sa loob ni Benjamin habang kumaway ito sa kanya. "Halika rito, Ham." Nang hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, lumapit si Erisa sa kanya. Hinayla siya ni Benjamin papasok sa kanyang sasakyan at padabog na isinara ang pinto. Sa susunod na segundo, si Erisa ay inipit sa upuan ni Benjamin habang hinahalikan siya ng gutom. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay pinakawalan siya ni Benjamin. Ang kanyang boses ay paus ngunit mapang-akit habang nagtanong, "Sasama ka ba sa akin?" Pakiramdam ni Erisa ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang may pamumula sa kanyang pisngi. "Dapat akong manatili dito upang makasama si Lola. Kaka-opera lang ni Mary kaninang umaga." Siya ay nag-aalala na ang matandang babae ay mag-isip ng labis kung siya ay magtungo sa trabaho sa halip na panatilihin ang kanyang kumpanya. Okay, hindi naman nagpumilit si Benjamin. Tinanong lang niya ito kung gusto niyang magtungo sa kumpanya para makapagpahinga siya. Kung nakatulog si Lolo, magpahinga ka na rin. Huwag labis na trabaho ang iyong sarili. Dapat kang umakyat ngayon sa itaas. Sige, napatingin si Erisa sa kanya. Bye. Pagkatapos magpaalam sa kanya, umalis na si Erisa. Naka-arching ang isang kilay, inabot niya ito at hinayla siya pabalik sa kanyang kandanggan. Iyon lang. Natigilan si Erisa. Anong pinag-uusapan niyo? Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Nakalimutan mo na ba kung paano kakaraniwang? Nagpapalam sa mga bata. Binalot ng kahihiyan si Erisa habang ang kanyang mga pisngi ay namumula ng pulang-pula. She grumbled coyly, "Hindi mo ba ako sinamantala kanina?" Malalim at mapang-akit ang tingin ni Benjamin. "Sinamantala kita, bakit parang nag-enjoy ka rin? Tigilan mo nga ako sa pang-aasar." Bulyo ni Erisa. Hinailan niya ang kamay nito para makababa ng sasakyan. "Gusto ko ng maayos na palam." Giit ni Benjamin. Natulala sa kalokohan ng lalaki, napapout si Erisa sa kanyang direksyon. Mawa, isang pamumula ang gumapang sa leeg ni Erisa nang magtama ang mga mata nito, na lumukat sa tuwa. Itinulak siya palayo, gumapang siya palabas ng kandanggan niya at padabog na lumabas ng sasakyan. Mahinang tawa ni Benjamin ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Pakiramdam ni Erisa ay namamanhid ang kanyang tenga. Bakit nakakahimatay ang boses niya? Kahit na ang kanyang mapanuksong chuckles tunog lubhang kaakit-akit. Tinalikuran niya ang kanyang balikat at sinaman siya ng tingin.
Kabanata 846. Bumalik ka sa trabaho. Slam! Mariin na isinara ni Erisa ang pinto. Masyado siyang nahiya at iniwasan ang eye contact sa bodyguard. Nakayuko ang ulo, nagmamadali siyang pumasok sa lobby ng ospital. Pinanood ni Benjamin habang tumatakas siya. Isang mahinang tawa ang umalangaw sa kanyang lalamunan. Sumulyap sa bodyguard na naghihintay sa tabi ng kotse, nag-utos siya, "Tara na." Sumakay ang bodyguard sa driver's seat at hinatid si Benjamin sa kumpanya. Tumakbo si Erisa pabalik sa ward, at sa wakas ay kumalma ang kanyang tumitibok na puso. "Mrs. Graham, bakit ka namumula? May ginawa ka bang masama?" Iniangat ni Kingsley ang kanyang ulo at tinapunan siya ng matanong na tingin habang nanlalaki ang mga mata nito. Nagsimula si Erisa, "Bakit nandito ka pa?" Parehong humagalpak ng tawa sina Kingsley at Sean, na naglalakad palapit sa kanila. Gustong malaman ni Erisa kung bakit nandito ka pa, pang-aasar sa kanya ni Sean. Pumasok siya sa ward para mag-ikot. "Nasa opisina niya ako kanina. Umalis na ba si Benjamin?" Napatingin si Kingsley sa paligid. "Oo, pumasok siya sa trabaho," sabi ni Erisa sa kanya pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Pinagmasdan siyang mabuti ni Kingsley at napansin niyang medyo namamaga ang lobby nito. Tinapunan niya ito ng nakakaalam na tingin. "Pinaalis mo ba siya?" "Oo." Dahil sa hiya, nagmamadaling pumasok si Erisa sa ward para makita si Sean na sinusuri si Mary. Ngumisi si Kingsley at sumunod sa kanya na pumasok sa ward. Gayunpaman, nagdahilan siya hindi nagtagal. "Erisa, Midim, magaling si Mary. Huwag kang mag-alala. Dapat kang matulog. I need to head back to my office now," sabi ni Sean kay Erisa. "Oh, salamat." Tumango si Erisa. Pagkaalis ni Sean, humiga siya sa couch para magpikit. Mahigit 10 minuto pa lang siyang nakatulog nang mag-vibrate ang phone niya. Nagising si Erisa at mabilis na sinagot ang tawag. "Hello, natutulog ka ba?" Umalangaw ang malambing na boses ni Benjamin sa kabilang linya. "Oo." Napaawang ang lobby ni Erisa. "Ginigising mo ako." Umalangaw ang tawa ni Benjamin sa linya. "Matulog ka na ulit pagkatapos kong ibaba ang tawag. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na pupunta tayo para sa hapunan ngayong gabi." Natigilan si Erisa. Ito ba ay isang social event na may kaugnayan sa negosyo? Si Kingsley naman. Gusto niyang i-treat ko silang lahat sa hapunan, paliwanag ni Benjamin. "Oh, sige." Agad na sumang-ayon si Erisa. "Pwede ba nating dalhin ang mga bata?" Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Benjamin. Hindi niya nakakalimutan ang tungkol sa mga bata, "Ha? Oo naman. Susunduan kita sa ospital pagkatapos ng trabaho." "Okay," Erisa answered. "Sleep," sabi ni Benjamin at hinintay siyang ibaba ang tawag. Dahil hindi niya binaba ang tawag, nagtanong si Erisa, "May iba pa ba?" "Wala." Pumasok na si Ethan sa kanyang opisina, kaya kinailangan ni Benjamin na ibaba ang tawag. "Mr. Graham, nandito na lahat. Pwede na nating simulan ang meeting." Iniulat ni Ethan. Inihilig ni Benjamin ang kanyang ulo at bumangon para samahan ang iba. Itinabi pa lang ni Erisa ang phone niya nang dumating ang tawag ni Gavin. Tumayo siya at sinagot ang tawag sa balkona. "Hey, Mommy." "Hoy, sweetheart, anong mali? Miss mo na ba ako?" Malumanay na tanong ni Erisa. Umalangaw sa linya ang nahihiyang hadjejek ni Gavin. Lumapit sa kanya sina Jessie at Jasper at tinawag, "Mommy. Mommy, miss na rin po kayo ni Tim." Tumango si Oliver. Tumango si Erisa. "Na-miss ko rin kayong lahat. Tim, nami-miss mo ba ang iyong apo sa tuhod?" Pagkatapos ng operasyon, nagising si Mary at kumain ng ilang kagat bago nakatulog. Kaya, nakalimutan niyang ipaalam sa mga bata. Sabi ni Erisa sa tonong humihingi ng tawad, "Sweetheart, I forgot to tell great-grandaunt to call you. Pasensya." "Na, ayos lang." Huni ni Tim. Hindi niya siya sinisisi. Napatingin si Erisa sa kanyang relo, "Gising na ba silang lahat? Nagising ka ba mula sa iyong pagtulog sa hapon?" "Oo." 5 bata ang nag-chorus maliban kay Zachary. "Sweethearts, nasaan si Zachary? Anong ginagawa niya?" Kabanata 847. "Mommy, nasa toilet si Zachary." Iniulat ni Gavin. "Oh, nakikita ko." Nakangiti ang mga lobby ni Erisa. Na-miss din niya ang mga bata. "Sweethearts, ibababa ko na ang tawag at i-video call kita." "Oo naman." Tuwang-tuwa ang mga bata, mabilis na ibinaba ang tawag. Bago pa sila ma-video call ni Erisa, nag-video call na lang sila sa kanya. Mabilis niyang sinagot ang tawag, at lumabas sa screen ang mga mukha ng mga bata.
Sinamon siya ng tingin ng 5. Mommy, Miss York. Lamambat ang puso ni Erisa nang marinig niya ang kanilang mga kaibig-ibig na boses. Hoy, masayang bati niya sa kanila. Naghugas ka na ba ng mukha mo? Mommy, naghugas na kami ng mukha. Mabilis na sagot ni Jasper. Sinulyapan niya ang iba pang mga bata, na sabay-sabay na tumango. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lolo. Natutulog pa siya. Team time na tumango ang mga bata. Pumasok si Erisa sa ward, dala ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang isang natutulog na Maria. Matapos makita si Mary na natutulog, ang mga bata ay hinalinhan. Bumalik si Erisa sa balcony. Sweethearts, uminom ng maligamgam na tubig at kumain ng merienda. May pagkain ka pa ba? Iniangat ng mga bata ang kanilang mga ulo. Oo, bilasan mo, kumuha ka ng makakain. May klase ka na agad. After school ends, ihahatid na kita sa ospital, sabi ni Erisa sa kanila. Mommy, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho ngayon. Nagningning ang mga mata ni Gavan. Tumango si Erisa. Oo, wala akong trabaho ngayon. Nasa kumpanya ba si Daddy? Oo, nasa kumpanya siya. Mommy, bakit hindi ka pumasok ngayon sa trabaho? Binigyan ka ba ni Mr. Graham ng day off? Masungit na tanong ni Oliver. Oo, binigyan niya ako ng day off kaya wala akong pasok ngayon. Ngumisi si Erisa. Naningkit ang mga mata ni Jessie sa sarap. Ibig sabihin may oras si Mommy para makipaglaro sa atin. Hinawakan ni Erisa ang mukha ni Jessie sa screen ng phone niya. Libre ako ngayon. Hindi maitago ni Jessie ang tuwa. Mommy, nag-lunch ka na ba? Tanong ni Jasper matapos sumiksik sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Oo, naidlip na rin ako, tugon ni Erisa. Miss York, palagi mo na bang kasama si Lola sa ospital? Tim, tinanong. Oo, kanina pa ako nandito. Mayroon akong ilang libreng oras ngayon at nagpasya na samahan si Lola. Nakadikit ang mga mata ni Erisa sa mga kaibig-ibig na mukha ng mga bata, at hindi siya makatingin sa malayo. Nasa banyo pa ba si Zachary? Mommy, susunduan ko siya. Tumakbo si Jessie sa banyo at kumatok sa pinto. Zachary, gusto ka ni Mommy na makausap. Natuwa si Erisa. Kung tumatay siya, hayaan mo. Itigil mo na ang paghihimok sa kanya. Humajejek si Jasper. Mommy, tumatay si Zachary. May naamoy akong masama. Nakikiliti si Erisa. Hindi ba niya binuksan ang bintana? Oo, ilang araw na yata hindi tumae si Zachary, ulat ni Oliver. Ilang araw. Huminto muna si Erisa bago nagtanong, bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Kailangan mong tumae kahit isang beses sa isang araw. Paano ang natitira? Araw-araw ka bang tumae? Nakonsensya si Erisa dahil kamakailan lang ay napabayan niya ang mga bata. Oo. Napatungo ng husto si Gavan. Tumango naman sina Oliver at Jasper. Ano ang tungkol sa iyo, Tim? Ako rin. Naging pink ang pisngi ni Tim. Nagtaas ng kilay si Erisa. Sigurado ka, kalalabas lang ng batang lalaki sa Rutisia Village, kaya nag-aalala siya na hindi siya masanay sa mga bagay dito. Oo, ginamit ko ang banyo sa ward ng lolo. Nagulat si Erisa. May mga banyo kami sa aming bahay. Araw-araw ka bang tumae sa ward? Namula si Tim. Hindi ako sanay na umupo. Halos mawalan ng pag-asa si Erisa. Hinawakan niya ang ilong at sinigurado, Sweetheart, masasanay ka na. Kailangan mong masanay. Noon, hindi ako masanay na umupo sa toilet bowl katulad mo. Kung iiwasan mo ito, hindi ka masasanay, kailanman. Ang mga banyo sa bahay ay nilagyan ng mga toilet bowl. Tuwing papasok si Tim sa banyo, nagpapalipas siya ng oras sa loob. Kaya akala niya nasanay na siya. Okay, iniangat ni Tim ang kanyang ulo. Ayoko rin. Wala akong ganang tumae kapag nakaupo ako, sabi ni Jasper habang kumikibot ang mga lobby. Parehong naaliw at nahina si Erisa sa kanilang palitan. Bakit niya bigla nasabi yon? Kabanata 848. Mommy, tapos na si Zachary. Tumakbo pabalik sa kanya si Jessie. Maya-maya, sumirit si Zachary at masayang binati si Erisa. Mommy. Hoy, nasa banyo ka ba? Napaawang ang lobby ni Erisa. Oo, parang nahihiya si Zachary. Napangiti si Erisa. Paano nangyari? May constipation ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Medyo, mapait na tumawa si Zachary. Iniba niya ang topic. Mommy, nasa ospital ka ba? Oo, uminom ng mas maraming tubig. Lahat, uminom ng mas maraming tubig. Okay.
Tandaan na kumain ng mas maraming gulay. Kung hindi ka maaaring tumae sa buong araw, ipaalam sa akin. Huwag mong hawakan. Paalala ni Erisa sa kanila. Naiintindihan mo, Mommy. Naiintindihan mo, Miss York. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Erisa nang marinig ang kanilang sagot. Mabuti. Uminom ka ng tubig at kumain. May klase ka na agad. Susunduan kita pagkatapos ng school mamaya. Okay. Ang mga bata ay nagkores at naghiwa-hiwalay upang mahanap ang kanilang mga merienda. Bye, Mommy, sabi ni Gavin. Ang iba pang 5 bata ay nagpaalam din kay Erisa. Bye, sweethearts. Matamis na tugon ni Erisa bago niya ibinaba ang tawag. Mahina siyang tumawa sa balkonahe at bumalik sa ward. Tulog pa rin si Mary, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tumugon sa ilang email. Pumasok sa ward ang kasambahay at tagapag-alaga upang tahimik na maglinis para hindi makaistorbo sina Mary at Erisa. Makalipas ang 1 oras, nagising si Mary. Ngayon na, iniligpit ni Erisa ang kanyang telepono at nagmamadaling lumapit kay Mary. Lola, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, kaya huminahon ka, tiniyak ni Mary sa kanya. Hindi ka ba nakapagpahinga? Ginawa ko. Tinulungan siya ni Erisa na maupo sa kama at kumuha ng mainit na tuwalya para panasan ang kanyang mukha. Mas nabuhayan si Mary ngayon. Ang sakit ng katawan ko sa sobrang tagal ng pagkakahiga. Aalis na ako sa kama para pumunta sa restroom. Sabi ni Mary, Lola, mag-ingat ka. Maingat siyang tinulungan ni Erisa na makatayo. Okay. Naghintay si Erisa sa labas ng banyo hanggang sa matapos ni Mary ang kanyang negosyo at tinulungan siyang bumalik sa kama. Lola, pagkatapos mong maubos ang sopas, ihahatid kita sa ibaba para mamasyal. Nilagyan ni Erisa ang isang mangkok ng sabaw na natitira sa tanghalian. Ngumisi si Mary. Isa, hindi mo kailangang manatili sa ward para makasama ako. Pumunta sa trabaho kung kailangan mo doon. Kung a-absent ka sa trabaho, magugulo ang mga kasamahan mo. Paliwanag ni Erisa, huwag kang mag-alala, Lola. Hindi ako papasok ngayon. Ang mga bata ay malapit nang umalis sa paaralan. Kung pupunta ako sa trabaho, kailangan ko pa ring umalis sa lalong madaling panahon para kunin sila. Hinaypan niya ang sopas upang lumamig at nakumpirma na hindi ito mainit bago pinakain si Mary ng sopas. Nasa trabaho ba si Benjamin? Tanong ni Mary pagkatapos na sumulyap sa kanyang bakanting ward. Oo. Pagkatapos mapuno ni Mary ang kanyang tiyan, kumuha si Erisa ng wheelchair at sinabihan siyang maupo dito. Pagkatapos ay tinakpan niya ng kumot ang mga binti ni Mary at itinulak siya pababa para mamasyal. Napahinto si Sean. Erisa, dinadala mo ba si Midim? Mary sa ibaba para maglakad. Oo, tumango si Erisa. Hindi maganda para sa kanya na nakahiga sa kama buong araw, kaya nagpa siya akong isama siya sa paglalakad. Mukhang magandang ideya iyon. Hayaan mo akong gawin ito. Malapit nang matapos ang klase ng mga bata, di ba? Dapat mong puntahan ang mga bata. Dadalhin ko si Midim. Mary sa ibaba para sa kanyang paglalakad. Kinuha ni Sean ang wheelchair mula sa kanya. Napatingin si Erisa sa kanyang relo at napagtantong malapit na ang oras para kunin ang mga bata. Kung aalis siya ngayon, susunduan niya agad sila pagkatapos ng klase at dadalhin sila dito. Iyon ay, makakapagtipid sa kanya ng maraming oras. Isa, sunduin mo na ang mga bata. Nandito na si Dr. Bailey. Namiss din ni Mary ang mga bata. Pupuntahan ko sila ngayon. Tumango si Erisa at nagpaalam sa kanila bago lumabas ng ward. Kabanata 849. Saktong dumating si Erisa sa school. Bago siya makalabas, sinabi ng bodyguard, Miss Graham, sandali. Lumabas siya at inilibot ang tingin sa paligid upang masiguradong walang panganib na bumabalot sa paligid bago siya pinayagang makalabas. Salamat. Nagpasalamat si Erisa sa kanya. Napakaingat nila, hindi ba? Naalala niya ang nangyari kaninang umaga at nagtanong, nakalaya na ba ang babae? Oo, kaninang umaga. Kailangan lang niyang mag-record ng statement sa police station. Nang marinig iyon, nagpahinga si Erisa at pumunta sa gate ng school. Ang mga bata ay nakatayo sa isang linya. Nakasuot sila ng kanilang matalinong uniforme sa paaralan at may dalang mga backpack. Agad silang nakita ni Erisa. Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, Jesse. Sa ganitong paraan, bulalas niya at winigayway ang kamay. Nang makita siya, masayang tumakbo ang mga bata patungo sa kanya. Mommy, niyakap sila ni Erisa at ginulo ang buhok nila.
Pagkatapos magpaalam sa kanilang mga guro, dinala niya sila sa kotse. Bye, mga guro. Nagpaalam ang mga bata sa kanilang mga guro. Nagbeam ang mga guro at kumaway sa kanila. Bye, see you bukas. Mommy, may sticker ako ngayon. Pinuri ako ng aking guro. Tuwang-tuwang ipinakita ni Jessie ang kanyang sticker. Bilisan mo, pinilit ni Gavin ang kanyang mga kapatid. Humalaklak si Erisa at hinaplos ang pisngi niya. Good job, Jessie. Bakit ka binigyan ng sticker ng guro? Ang mga sulok ng mga lobby ni Jessie ay lumukat sa isang nakakainis na ngiti. Mommy, tumulong si Jessie sa paglilinis sa klase. Siya ang pinakamahusay, kaya binigyan siya ng guro ng sticker. Paliwanag ni Jasper. Sa kabutihang palad, madalas kitang sinasabihan na maglinis sa bahay, masayang tugon ni Erisa. Mommy, maganda rin ang ginawa ni Tim. Pero dahan-dahan niya itong ginawa dahil gusto niyang mapasaya si Jessie. Ibinahagi ni Zachary ang kanyang obserbasyon kay Erisa. Binigyan ni Erisa si Tim ng ngiti. Magandang trabaho, Tim. Wala akong ginawang ganoon. Nahihiyang ibinaba ni Tim ang kanyang ulo. Nakasquat pababa sa kanyang taas, hinawakan ni Erisa ang kanyang mga balikat at malumanay na nagtanong, natutuwa akong makita kang nagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapatid. Tim, sabihin mo sa akin. Binigyan mo ba talaga siya ng paraan? Napayuko si Tim at mahinang sumagot, hindi naman. Napakaganda ng ginawa ni Jessie. Sa kasiyahan, buong pagmamahal na tinapik ni Erisa ang kanyang ulo. Napaawang ang lobby ni Tim. Miss York, dapat na nating bisitahin si Lola ngayon. Okay, binigyan sila ni Erisa ng halik bago sila pinapasok sa sasakyan. Halika na, oras na para pumunta sa ospital. Bilisan mo, pinilit ni Gavin ang kanyang mga kapatid. Inakay ni Zachary sina Oliver, Jasper, at Jessie sa kotse. Sumakay si Tim sa kotse, kasunod si Gavin. Pumasok si Erisa sa kotse at isinara ang pinto. Siniguradong niyang nakabakal ang mga bata bago sinabihan ang driver na magtungo sa ospital. Mommy, bakit ang aga mo ngayon? Curious na tanong ni Jasper. Hindi ako pumasok sa trabaho ngayon, kaya mas maaga akong dumating kaysa sa karaniwan. Pinisil ni Erisa ang ilong ng bata at pinainom sila ng tubig. Uminom ka ng tubig. Salamat, Mommy. Ipinasa ng mga bata ang tasa at ininom ang tubig. Magiliw silang tinitigan ni Erisa. Nang walang laman ang tasa, nilagyan niya muli ito para sa kanila. Mommy, uminom ka rin ng tubig. Paalala ni Jessie sa kanya. Oo naman. Tinanggap ni Erisa ang tasa mula sa kanya at uminom ng ilang lagok ng tubig. Nagugutom ka ba? Tanong niya. Mommy, may baking class kami kaninang hapon at kumain ng marami. Hindi kami nagugutom, sagot ni Oliver. Tumango si Erisa. Kung ganoon, hindi ako bibili ng merienda para sa iyo. Lalabas tayo para sa hapunan ngayong gabi. Nagulat ang mga bata. Lalabas tayo for dinner. Oo, napangiti si Erisa. Humadjajak si Jasper at nang aasar, Mommy, candlelight dinner ba kasama si Daddy? Kabanata 850. Ang ibang mga bata ay tuwang-tuwa sa mga hajajek. Kinurot ni Erisa ang pisngi niya. Tinatrito tayong lahat ng daddy mo ng hapunan. Mommy, tayo lang ba? O baka nandoon din ang ibang tao? Curious na tinitigan siya ni Gavin. Darating din sina Mr. Watts at Mr. Bailey, ang sagot ni Erisa. Napangiti si Gavin hanggang tenga. Hindi na ako makapaghintay ng hapunan. Dahil ayos na ang ibang mga bata, dinala agad sila ni Erisa sa ospital. Naglalakad pa rin sila Sean at Mary pababa. Nang dumating ang kanilang sasakyan, itinulak niya si Mary sa pasukan. Lola Lolo, bumaba ang mga bata sa kotse at tumakbo papunta sa kanya. Great Grandon, mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo, mas maganda ang pakiramdam ko. Napasimangot si Mary. Ano ang natutunan mo sa paaralan ngayon? Nagsimulang ibahagi ng 6 na bata ang lahat ng kanilang ginawa sa paaralan noong araw na iyon. Sinabi ni Erisa kay Sean, Mr. Bailey, maaari kang umalis kung abala ka. Kaya ko silang alagaan. Wala akong gamit, kaya maaari ko silang paglaruan ngayon. Napaawang ang lobby ni Sean habang nakatingin sa mga bata. Tuwang-tuwa si Mary na napapaligiran ng mga bata. Lola, gusto mo pa bang mamasyal sa garden? Hayaan mong itulak kita. Malamig ang panahon, kaya perpekto ito para sa paglalakad. Okay, magpalipis tayo ng ilang oras dito. Kagagaling lang nila sa school, kaya hayaan mo muna silang maglaro dito saglit bago tayo umakyat, sagot ni Mary. Ayaw niyang gugulin ng mga bata ang lahat ng kanilang oras sa kanyang ward.
Masayang tinulak ng mga bata ang wheelchair ni Mary habang sinusundan sila ni Erisa. Aabutan na sana sila ni Sean nang tawagin siya ng kanyang superior. Wala siyang choice kundi bumalik sa trabaho. Masayang ibinabahagi ng mga bata ang kanilang araw sa matandang babae. Habang nakahawak si Mary sa kanyang tiyan habang tumatawa sa kanilang mga kalokohan, nag-alala si Tim at nagtanong, "Lola, masakit ba ang iyong tiyan?" "Ayos lang ako." Tinapik ni Mary ang kanyang ulo para aliwin siya. "Lola, huwag kang masyadong tumawa," masayang paalala ni Erisa sa kanya. Sinabi niya sa mga bata, "Sweethearts, ang iyong apo sa tuhod ay kaka-opera lang kaninang umaga, kaya huwag mo siyang masyadong pagtawanan." Nagulat ang mga bata, agad na ibinuhos sa kanya ang kanilang pag-aalala. Tanong ni Gavin, "Lola, bakit ka naoperahan?" Tumango si Zachary. "Lola, masama ka ba?" Parang balisa si Tim. "Great Grandaunt, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa operasyon? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Parehong nagtanong sina Jasper at Oliver, "Great Grandaunt, may sakit ka ba ulit?" "Great Grandaunt, saan ka naputol?" Tanong ni Jessie. Ngumiti si Mary at tinapik ang kanilang mga ulo. "Madalas sumakit ang tiyan ko, di ba? Nagkaroon kasi ako ng kidney stones. Inoperahan ako ngayon para matanggal sila para hindi na ako sumakit ng tiyan." "Masakit pa ba ang tiyan mo ngayon?" Maingat na tanong ni Zachary. Naantig si Mary sa kanilang pag-aalala. Hindi na masakit. Kung hindi na sana ako bumaba para mamasyal sa garden." Yumuko si Erisa para hilahin ang kumot pataas para matakpan ang mga binti ni Mary. Ngumiti si Mary sa kanya at lumingon sa mga bata. "Magsaya ka, Great Grandaunt, gusto ka naming makasama." Hinawakan ni Tim ang kamay ni Mary at masama ang pakiramdam nang makita ang marka ng karayom sa likod ng kanyang kamay. Hinaipan niya ang kamay niya. "Great Grandaunt, may pasa dito. Bibilhan kita ng itlog mamaya para ipahid sa pasa mo." "Oo naman." Nakangiting sang-ayon ni Mary. Kinuha ni Erisa ang bote ng tubig at binuhusan si Mary ng isang tasa ng tubig. Hinaipan niya ito at naghintay ng ilang sandali bago ibinigay ang tasa kay Mary. "Lola, uminom ka ng tubig." "Okay." Napakamot ng ulo si Mary. "Uminom ka pa ng tubig, Lolo." Sinaman siya ng tingin ni Gavin. Sumagot si Mary, "Gagawin ko. Kailangan mo ring uminom ng mas maraming tubig. Binigyan tayo ni Mommy ng tubig kanina sa sasakyan." Sabi ni Jasper sa kanya.